Hi, good day everyone. My name is Melody Carbido and for today I will discuss about what are human resources. So, human resource management or HRM is the process of employing people, training them, compensating them, developing policies relating to them, and developing strategies to retain them. So in the past, HR meant processing payroll, sending birthday gifts to employee, arranging company outings, and make sure forms were filled out correctly. In other words, more an administrative role rather than strategic role crucial to the success of the organization. So, ibig sabihin, ang pamamahala ng human resource or HRM is ang pagproseso ng pag-empleyo ng mga tao, pagsasanay sa kanila, pagbibigay ng kompensasyon sa kanila, pagbuo ng mga patakarang nauugnay sa kanila at pagbuo ng mga estratehiya upang mamanatili ang mga ito. So, in the past daw, sa mga nakaraan daw, ang ibig sabihin daw ng HRM ay ang pagproseso ng payroll, pagpapadala ng mga regalo sa mga kaarawan sa mga empleyado, pag-aayos sa mga pamamasyalang company at pagtiyak na napunan ng tama ang mga forms sa madaling salita, higit pa sa isang tungkuling administratibo sa halip na isang madiskarting tungkuling mahalaga sa tagumpay ng organisasyon. So, punta tayo sa the role of HRM. Keep in mind that many functions of HRM are also taxed under the different managers perform, which is what makes this information important despite the career path taken. So most experts agree on the seven main roles that HRM plays in the organization. So they are described in the following section. One is staffing. So staffing is you need people to perform tasks and get work done in the organization. So even with the most sophisticated machines, humans are still needed. Because of this, one of the major tasks in HRM is staffing. Staffing is involved sa entire hiring process from posting a job to negotiating a salary package within the staffing function. There are four main steps. So, one, development of a staffing plan. This plan allows HRM to see how many people they should hire based on revenue expectation. Ibig sabihin, ang plano daw na ito ay nagbibigay daan sa HRM na makita kung gaano karaming tao ang dapat nilang kunin batay sa mga inaasang sa kita. Number 2, development of policies to encourage multiculturalism at work. Multiculturalism in the workplace is becoming more and more important as we have many more people from a variety of backgrounds in the workplace. Ibig sabihin, sa pagbuo ng mga patakaran upang hikayatin ang multiculturalismo sa trabaho, ang multiculturalismo sa lugar ng trabaho ay nagiging higit na mahalaga dahil marami pa tayong mga tao mula sa iba't ibang background sa workforce. 3. Recruitment. This involves finding people to fill the open positions. Kabilang dito ang ibig sabihin ng paghahanap ng mga tao, pampunan ang mga bukas na posisyon. Selection. In this stage, people will be interviewed, selected, and proper compensation package will be negotiated. These steps is followed by training, retention, and motivation. Ibig sabihin ito, sa pakikipanayam at pipiliin ng mga tao at pag-uusapan ng isang naaangkop na pakete ng kompensasyon. Ang hakbang na ito ay sinusundan ng pagsasanay, pagpapanatili at pagganyak. So, development of workplace policies. Every organization has policies to ensure fairness, continuity within the organization. One of the jobs of HRM is to develop the verbiage surrounding these policies. And the development of policies, HR management is and executives are involved in the process. Sabihin, ang bawat organisasyon ay may mga patakaran upang matiyak ang pagiging patas at pagpapatuloy sa loob ng organisasyon. Ang isa sa mga trabaho ng HRM ay bumuo ng verbiage na nakakapalibot sa mga patakaran ito sa pagbuo ng mga patakaran. Ang HRM daw ay sa pamamahala at mga executive ay kasangkot sa proseso. So, for example, halimbawa, the HRM professional will likely recognize the need for a policy or a change of policy, seek opinions on the policy, write the policy, and then communicate the policy to employees. It is a key to note here that HR departments do not and cannot work alone. Everything they do not needs to involve all other departments in an organization. Some example of workplace policies may be the following. So, ibig sabihin daw, malamang na makikilala ng professional sa HRM ang pangangailangan para sa isang patakaran o pagbabago ng patakaran, humihingi ng mga opinion sa patakaran, isulat ang patakaran at pagkatapos ay ipaalam ang patakaran ayon sa mga empleyado. So mahalagang tandaan ito na ang mga departamento ng HR hindi maaaring gumana ng mag-isa. So ang lahat ng kanilang ginagawa ay kailangan isangkot ng lahat ng ibang departments sa organisasyon. So ito yung mga taong kasama discipline process policy,
vacation time policy, dress code, ethics policy, and alternate uses policy. Compensation and benefits administration. HR professionals need to determine that compensation is fair, meets industry standards, and is high enough to entice people to work for the organization. Compensation includes anything the employer receives for his or her work. In addition, HRM professionals need to make sure the pay is comparable to what other people performing similar jobs are being paid. This involves setting up pay systems that take into consideration the number of years with the organization, years of experience, education, similar aspect. Example, employee compensation include the following. So, ibig sabihin, kailangan matukoy ng mga professional sa HRM na ang kabayaran ay patas nakakatugon sa mga pamantayan ng industriya at sapat na mataas upang mapaakit ang mga tao na magtatrabaho para sa organisasyon. Kasama sa kabayaran ang anumang natatanggap ng empleyado para sa kanyang trabaho bilang karagdagan. Kailangan tiyakin ng mga professional sa HRM na ang sweldo ay mayaming sa kung ano ang binabayaran ng ibang mga tao gumaganap ng mga katulad na trabaho. Kabilang dito ang pag-set up ng mga sistema ng sweldo na sinalang-alang ang bilang ng mga taon sa organisasyon, mga taon ng karanasan, edukasyon at mga katulad na aspeto, kabilang sa mga halimbawa ng kabayaran sa empleyado sumusunod. Health benefits, pay 401k retirement plans, stock purchase plans, vacation time, sick leave, bonuses, tuition and reimbursement. So, retention, human resource people must be aware of all the laws that affect the workplace. An HRM professional might work with the sum of the HRM retention involves keeping and motivating employee to stay with the organization. Compensation is a major factor in employee retention, but there are other factors as well. 90% of employees leave company for the following reason. So, ibig sabihin, ang mga taong mapagkukunan ng tao ay dapat magkaroon ng kamalayan sa lahat ng mga batas na nakaka-apekto sa lugar ng trabaho. Ang isang professional sa HRM ay maaaring magtrabaho kasama ang ilan sa HRM retention ay kinabibilangan ng pagpapanatili at pag-uudyok sa mga empleyado na manatili sa organisasyon. Ang kompensasyon ay isang pangunahing kadahilan sa pagpapanatili ng empleyado, ngunit may iba pang mga kadahilan din. 70% ng mga empleyado ay umaalis sa isang kampanya para sa mga sunod na dahilan. 1. The job they are performing, challenges with their manager, poor fit with organization culture, and poor workplace environment. Ayun yung mga dahilan kung ba't umaalis ang mga empleyado. So, training and development. Once we have spent the time to hire new employees, we want to make sure they not only are trained to do the job but also continue to grow and develop skills in their job that result in higher productivity for the organization. Training is also a key component in employee motivation. Employees who feel they are developing their skills tend to be happier in their jobs, which results in increased employee retention. Example of training programs might include the following. So, ibig sabihin lang no, sa mga sandaling gumugugol na kami ng oras upang kumuha ng mga bagong empleyado, gusto nang namin o ng HR tiyakin na hindi lamang sila sinanay upang gawin ang trabaho, kundi patuloy na lumago at bumuo ng mga bagong kasanayan sa kanilang trabaho. So, 1. Job skills training such as how to run a particular computer program, training on communication, team building activities, policy and legal training such as sexual harassment training and ethics training. So, dealing with laws affecting employment, human resource people must be aware of all the laws that affect the workplace. An HRM professional might work with some of these laws. Sabihin, ang mga taong mapagkukunan ng tao ay dapat magkaroon ng kamalayan sa lahat ng mga batas na nagkakapekto sa lugar ng trabaho. Maaaring gumana sa isang professional sa HRM sa ilan sa mga batas ito. 1. Is discrimination laws. 2. Healthcare requirements. Recompensation requirements such as the minimum wage. 4. Worker safety laws and labor laws. Worker protection safety is a major consideration in all organizations. Oftentimes, new laws are created with the goal of setting federal or states standards to ensure worker safety. Onions and onions contract can also impact the requirements for worker safety in the workplace. It is up to the human resource manager to be aware of worker protection requirements and ensure the workplace is meeting both federal and union standard worker protection issues might include the following. So, ibig sabihin, ang kaligtasan daw ng isang pangunahing pagsalang-alang sa lahat ng mga organisasyon. Kadalasan ang mga bagong batas ay nilikha na may layunin magtakda ng mga pamantayan ng federal o estado upang matiyak ang kaligtasan ng manggagawa. So, ang mga union at mga kontrata ng union ay maaari din makakapit sa mga kinakailangan para sa kaligtasan ng manggagawa sa isang lugar ng trabaho. So,
nasa taga nasa tagapamahala ng human resources na malaman ang mga kinakailangan sa proteksyon ng manggagawa at tiyakin natutugunan ng lugar ng trabaho ang mga pamantayan ng federal at union maaaring kabilang sa mga isyu sa proteksyon ang manggagawa ang sumusunod. One is chemical hazard, heating and ventilation requirements, use of no-progress zones, protection of private employee information. See communication. Beside these major roles, good communication skills and skills management skills are key to successful human resource management as well as sa general management. So, bukod sa mga pangunahing tungkulin ito, ang mahusay na mga kasanayan sa komunikasyon at mahusay na mga kasanayan sa pamamahala ay susi sa matagumpay na pamamahala ng pagkukunan ng tao pati na rin ang mga pangkalatang pamamahala. So, awareness of external factors in addition to managing internal factors, the HR manager needs to consider the outside forces at play that may affect the organization. Outside forces or internal factors are those things the company has no direct control over. However, they may be things that could be positive or negatively impact human resource. External factors might include the following. Ibig sabihin, bilang karagdagan doon sa pamamahala ng mga panloob na kadahilanan, kailangan isalang-alang ng tagapamahala ng HR mga paparsang nasa labas na maaaring makapekto sa organisasyon. Ang mga panlabas na parsa o panlabas na mga kadahilanan ay ang mga bagay na walang direktang kontrol sa kumpanya. So, gayon pa man, maaaring ito ay bagay na maaaring positibo o negatibong makapekto sa mga pagkukunan ng taong maaaring kailangan sa mga panlabas sa salik ng mga sumusunod. One is globalization and upstream, change to employment law, healthcare costs, 4, employee expectation, diversity of workers, changing demographics of the workforce, a more highly educated workforce, layoffs and downsizing, technology use such as AR database, increased use of social networking to distribute information to employees. So, skills needed for HRM. One of the major factors of successful manager or human resource manager is an array of skills to deal with a variety of situations. It simply isn't enough to have knowledge of HR, such as knowing which forms need to be filled out. It takes multi-skills to create and manage people as well as a cutting-edge human resource department. So, ibig sabihin, isa daw sa pangunahing kadahilan ng isang matagumpay na tagapamahala o tagapamahala ng human resource ay isang hanay ng mga kasanayan upang harapin ang iba't ibang mga sitwasyon. Hindi sapat na magkaroon ng kaalaman sa HR tulad ng pag-alam kung alin ang mga form na ang kailangan punan. The first skills needed is organization. The need for these skills makes sense. Given that you are managing people, pay, benefits, and careers, having organized files on your computer and good time management skills are crucial for success in any job, but especially if you take on a role in human resource. Ibig sabihin, ang unang kasanayan kailangan ay organisasyon, makatwiran ng pangangailangan para sa kanila. Kasanayan ito dahil pinamamahala mo ang sweldo ng benepisyo at karera ng mga tao. Ang pagkakaroon daw ng organisasyon ng mga file sa iyong computer at mahusay na mga kasanayan sa pamamahala ng oras ay mahalaga para sa tagumpay sa anumang trabaho, ngunit lalo na kung ikaw ay may tungkulin sa human resource. The benefits of achieving a certification are great. In addition, demonstrate the abilities of the HR professional certification allows the professional to be more marketable in very competitive field. Most companies need a human resource department or a manager with HR skills. These industries and job titles are so varied that it is possible only to list general job titles in human resource. So, nangangahulugan ang mga benepisyo ng paggamit ng mga sertifikasyon ay mahusay bilang karagdagan sa pagpapakita ng mga kakayahan ng professional sa HR. So, pinapayagan ng sertifikasyon na ang professional na maging mas mabibili sa isang napapagkompetensyang larangan. Karamihan sa mga kumpanya ay nangangailangan. So, nangangailangan ng isang human resource department o isang manager na may kasanayan sa HR. So, mga industriya at mga itutulong trabaho na napakaiba-iba na posible lamang sa ilista ang mga pangkalatang tinutulong trabaho. Human resource, ibig sabihin, recruiter, compensation analysis, human resource assistant, employer relations managers, benefits managers, work-life coordinator, training and development manager, human resource manager, vice president for human resources. So, today's HR challenge is containing costs. If you were to ask most business owners what their biggest challenges are, they will likely to tell you that cost management is a major factor to success or failure of their business. Ibig sabihin,
Kung tatanungin mo ang karamihan sa mga may-ari ng negosyo kung ano kanilang pinakamalaking hamon, malamang nasasabihin na nila sa iyo na ang pamamahala sa gasto sa isang pangunahing salik sa tagumpay o kabiguan ng kanilang negosyo. Ito yung isa lang alang ang mga gastos na kinabibilangan ng mga tao na bahagi ng anumang negosyo. 1. Healthcare benefits, training costs, hiring process costs, and many more. So, technology has a great impact human resource that will continue to do as new technology is development. Through use of technology, many companies have virtual workforces that perform tasks from nearly all corners of the world. When employees are not located just down the hall, management of this human resource creates some unique challenge. For example, technologies create a greater need to have a multicultural or diversity understanding. Ibig sabihin, sa ibaba lamang ng bulwagan, ang pamamahala ng mga human resource na ito ay lumilikha ng ilang natatanging hamon. So, ito yung halimbawa. Ang teknolohiya ay lumilikha ng mas malaking pangangailangan na magkaroon ng multicultural o diversity understanding. So, dahil maraming tao ang makikipagtulungan sa mga individual mula sa buong mundo, ang pagiging sensitibo at pag-unawa sa kultura ang tanging paraan upang matiyak na ang paggamit ng teknolohiya ay nagre-resulta sa pagtaas ng produktib sa halip na pagbaba ng produktibad dahil sa mga maling komunikasyon. So, the economy, true economic times in a country usually result in types of business too. High unemployment and layoffs are clearer HR and managerial issues. If a human resource management works for an unionized company, union contracts are guiding source when having the downside owing to a economy. So, ibig sabihin, ang mahirap na panahon na ekonomiya sa isang bansa ay kadalasang nagresulta din sa mahirap na panahon para sa negosyo. So, ang mataas daw na kawalan ng trabaho at tanggalan ay malinaw na mga issues sa HR at managerial. So, the changes in diverse workforce, human resource should be aware that the workforce is constantly changes. Ibig sabihin, dapat malaman ng mga mapagkukunan ng tao na ang lakas ng trabaho ay patuloy na nagbabago. So, ethics. A discussion of ethics is necessary when considering challenges of human resource. Much of the discussion surrounding ethics happened after the early to mid-20s to 2000s when several companies were found to have engaged in gross technical and illegal conduct resulting in the loss of billions of dollars from shareholders. So, ibig sabihin ng isang talakayan daw ng etika ay kinakailangan kapag isang-alang ang mga hamon ng human resources. Karamihan sa mga talakayan tungkol sa etika ay nangyari pagkatapos ng unang bahagi ng kalagitnaan ng 2000 nang ang ilang company ay napag-alamang gumawa ng hindi ethical at illegal na pag-uugali na nagresulta sa pagkawala ng bilyong-bilyong dollar mula sa mga shareholder. So, isa lang alang ang mga statistika. So, ibig sabihin, 25% lamang ng mga empleyado ang nagtiwala sa kanilang CEO na magsasabi ng totoo at 80% naman ang mga tao na nagsasabi na ang mga tagapag-employo ay may moral na responsibilidad sa lipunan. 19 or 19, batay sa mga bilang na ito, ang isang ethical na lugar ng trabaho ay mahalaga hindi lamang para sa kasiyahan ng shareholder kundi para din sa kasiyahan ng empleyado. Nakikita ng mga kampanya ang halaga ng pagpapatupad ng mga ethics code sa loob ng negosyo. So, that's all for today. I hope you learned something. So, thank you.